noon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, lalo ba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya." Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 paris sa bawat hayop na malinis at 1 paris naman sa di malinis. 7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo itong parang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayo'y daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang.
sapagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lamang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon. Una, nang sinabi ni Jesus na kaiingat kayo,
mag-ingat kayo. Beware. Kailangan daw nandoon yung pagkaunawa at pagdama kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Kaiingat kayo, ilagan ninyo, ibig sabihin ng ilagan, iwasan. Iwasan ang lebadura ng mga Pariseo at lebadura ni Herodes. Ano po yung lebadura? Ang lebadura, alam natin, yung yeast na inilalagay sa tinapay upa umalsa. Ibig sabihin, ito ang nagpapalaki sa anyo ng tinapay. Ano ang ibig sabihin ni Jesus ng lebadura ng mga Pariseo? Ibig sabihin, mag-iingat, iingatan, iilagan, iiwasan ang mga klase ng Pariseyong nakakasalamuha natin. Ano ba ang lebadura ng mga Pariseo? Ay di pagpapaimbabaw, mga taong pagpapaimbabaw, mga taong nagkukunwari sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ang binibigyan ni Jesus sa kaniyang mga alagad na mag-ingat. Bakit? Dahil pwede nating makuha o magaya ang mga taong mapag-imbabaw, ang mga taong mapagkunwari. Ano naman ang lebadura ni Herodes? Ang lebadura ni Herodes ay ang klase ng tao o pag-uugali ng kayabangan. Dahil sa kaniyang kapangyarihan, nakakalimutan niyang siya pala ay tao rin na pwedeng dumama sa iba. Pero dahil nga ito ay lebadura, ito ang nagpapaalsa, ito ang nagpapakita at nakikita sa kanya ang kapangyarihang magmaliit ng tao. Ito ang lebadurang sinasabi sa Ebanghelyo. Baka ang nakikita sa lebadura ay kung ano yung ating panglabas na hindi nakikita ang pangloob na nangyayari. Dahil sa Ebanghelyo, mulit-muli ipinaalala sa mga alagad na hindi nyo ba nauunawaan? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong pandinig? Bakit hindi nyo maunawaan? Ano yung hindi maunawaan ng mga alagad? Hindi nila maunawaan ang presensya ni Kristo, ang presensya ng kaniyang pagkadiyos. Yun bang kasama na nila doon sa pagpaparami ng tinapay ng 2 beses? Hindi pa rin nila nauunawaan na sa presensya ni Kristo ay laging naroon ang katiyakan ng mundo. Pero dahil hindi nga nila nauunawaan, hindi abot ng kanilang isip, hindi abot ng kanilang pangunawa ang kalaliman ni Kristo, ang kalaliman ng kaniyang pagkadiyos. Ito yung ating pakaiingatan. Madali tayong madala sa panglabas ng anyo ng tao. Madali tayong humanga sa mga taong akala natin sa panglabas ay kasiya-siya. Nakakalimutan natin na sa likod ng mga bagay na iyan ay mayroong pang mas malalim na rason kung bakit tayo dapat maniwala sa Diyos. Pakaiingat tayo sa lebadura ng iba. Atin palaging titingnan na ang bagay na kanilang sinasabi ay dapat nakatuon din sa kanilang pamumuhay. Huwag tayong magpadala sa mga taong mapagpaimbabaw, nagkukunwaring banal,
nagkukunwaring malapit sa Diyos, nagkukunwaring sumusunod sa Diyos, pero katulad ng lebadura, hindi ito tumatama sa klase ng kaniyang pamumuhay. Meron nga tayong kasabihan o bugtong sa Tagalog. Yun bang, heto na, hindi mo pa makita. Ano pong sagot? Hangin. Di ba, no? Heto na ang Diyos. Ipinakikita na ng Diyos ang kaniyang pag-ibig at awa, pero naghahanap ka pa rin ng iba. Gumagawa na ang Diyos ng himala sa iyong buhay, naghahanap ka pa rin ng iba. Ipinakikita na ng Diyos ang pamamaraan ng pananampalataya, hindi mo pa makita. Naghahanap ka pa ng iba, gusto mo pang makarinig ng iba. Matigas ang puso ng tao. Malabo ang kaniyang paningin at pandinig. Ayaw pa niyang makita ang kapangyarihan, ang awa, ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Para bang hindi pa sapat sa kanya yung krus na kaniyang pasan-pasan na simbolo ng ating kahinaan at kasalanan, naghahanap ka pa ng iba. Yun bang ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang unawain mo ang nangyayari sa buhay mo, ayaw mo pang umunawa, tumitingin ka pa sa iba. Ito muna ang lakaran mo. Dito ka muna maglakad upang makapunta ka sa tagumpay. Ayaw mo noon. Ayaw mo ng daang ibinibigay ng Diyos. Maghahanap ka pa ng iba. Bakit? Dahil hindi natin nauunawaan. O minsan, meron tayong ugaling escapism. Ano po yung escapism sa Tagalog? Iwas ng iwas, kaya walang nararating sa buhay. Eto na, iiwas na naman. Ayaw ko dyan, doon ako. Ayan, escapism. Yung mga mahihinang tao ay umiiwas sa buhay na inilaan ng Diyos. Panindigan natin, magpakabuti tayo katulad ni Noe sa unang pagbasa. Hayaan nating makita ng Diyos ang kabutihan sa ating puso upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hayaan nating magtagpo ang ating salita sa ating gawa. Hayaan nating magtagpo ang pananampalataya ko at ang kilos ko bilang tao. Hayaan nating magtagpo ang kagandahang loob ng Diyos at ang aking pagpapakumbaba. Hayaan nating magtagpo ang awa ng Diyos at ang aking kahinaan upang ako'y magpatuloy sa aking paglalakbay. Hayaan nating magtagpo ang puso ng Diyos sa puso ko ngayon. Sa paglalakbay ninyo ngayong araw, huwag na tayong umiwas pa sa biyaya ng Diyos at sa presensya ng kaniyang pag-ibig. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo kaniyang pagbibigyan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat, naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurinya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito
sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Bagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubog at ibibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap? Hanggang sa dulo ng dagat, walang makikitang tulad mo. Libutin man ang mundong ito, sikaping makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging
ligaya. Di kong alay, papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement: sa lahat po ng mga lumang palaspas na ginamit ng linggo ng palaspas, maaari niyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito hanggang February 28. At pinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires, at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinto ka namin ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.